Good day. Sa last time, napag-usapan natin yung common job na pwede ninyong pasukin after you graduate, no, as an IT or CS student. And syempre, yung mga papasukan ninyo na organization, dapat meron niyang good management, no, or sa atin, kung related sa IT, good IT management, no. At syempre, dapat nagagampanan ng isang organization yung mga trabaho na kailangan nila sa araw-araw. At kung wala itong maayos na management, possible na mag-collapse yung organization. Okay? Then, sabi rin natin last time na ang management sakop niyan yung different functions, no, sa isang organization. Halimbawa, yung sa mga pagpaplano, no, pag-organize, okay, ng mga nangyayari sa organization, yung staffing, ibig sabihin yung pagkuha ng mga tao, and directing at controlling. Okay? So, ito yung mga tumutulong para ma-achieve yung goals or objective ng isang organization. Okay? Siyempre, through the people and other resources. Okay? Sa pag sinabi naman nating IT management, focus kung paano mag-operate, no, or tatakbo yung information systems efficiently. Okay? Then, sabi natin last time, pag sinabing efficient, nagagawa o nagagampanan yung trabaho ng walang nasusayang na oras or resources. Okay? Di ba? Or walang malaking expenses. Sabi rin natin na nowadays napakalaki ng contribution ng technology sa mundo, no? At syempre sa mga business or organizations. Okay? Kaya importante na nakakasabay tayo sa trend, no? Kung ano yung popular na technology, no? Nasasabayan natin, no? Katulad nung tardigrades, di ba? Na-research nyo ba yan? Yung tardigrades, no? So they can adapt, di ba? Di ba? Para makapag-survive, di ba? So kaya nilang mag-adapt kahit mainit, no? Malamig, no? Kung ano yung nangyayari sa paligid, no? Kaya nabubuhay sila ng matagal. So ganun din sa mga business, no? Para hindi malugi, hindi magsara, we need to adapt ano yung trend, no? Ano yung popular, no? Eh, baga, parang ano lang yan, sayaw. Kung ano yung tugtog, yun yung isasayaw mo, di ba? Okay. So, proceed tayo dun sa continuation, no? Why IT management is important. Okay? So, ano yung mga dahilan pa? Okay? So, sabi natin, technology is in the midst, no, of a massive transformation. Okay? So, malaking pagbabago, no? Nasa malaking pagbabago ang technology at nararanasan na yan natin ngayon, no? Okay? So, it is important, no, na meron tayong change management. Okay? So, ang change management, they are in charge pagdating sa mga bagong technique, no, bagong procedure, both in internal and syempre external. Pag sinabi nating internal, ito yung mga nasa loob, no? External naman yung nasa labas. Okay? So sabi nga, the only constant in this world is change, 'di ba? So in life, change is inevitable, no? Pag sinabi nating inevitable, tiyak na mangyayari. Okay? So in business, change is vital, no? So napakahalaga na meron tayong change management. Okay? And syempre, para magampanan yan, kailangan meron tayong investment, no? Invest to your people, mag-invest sa kung paano mapapadali yung operations, no? Mag-invest sa product, no? And so on na ginagamit natin sa negosyo, no? Or sa isang organization. Okay? And para mas mapadali, yung pag-invest na yan, sabi nila, invest first, no?
in digital transformation. 'Di ba? So, yun eh, 'di ba kayo, 'di ba as an IT student, 'di ba gumagawa kayo ng system para mas mapadali yung sistema or proseso sa isang negosyo, no? So, invest first in digital transformation. Okay? O pero ah ano ba yung mangyayari, no? Kapag hindi tayo agad nakapag-adapt or yung business, 'di ba? Kayo, later on nga, 'di ba, papasok kayo, magtatrabaho kayo. Alam mo, hindi nakapag-adapt agad, no, yung business or organization na kinabibilangan ninyo, no, sa change. Ano yung mga possible na mangyari? Okay? Ayan. Hindi ko sure kung familiar pa kayo sa game na to, no? Kasi karamihan dito ano na eh, no, Gen Z. Tama ba? No? Pero pagka tinanong ninyo yung millennials, 'di ba? Generation namin 'yan. Kung ano yung pumapasok sa isip nila, no? Pag pinakita niyo itong mga to, yan yung Snake, saka Space Impact. So ang isasagot nila, walang iba kundi Nokia. Okay? So, Nokia phone. Okay. So, during 1998 to 2007, no, pag pinicture daw, ano yung cellphone brand na ginagamit, syempre, it's Nokia. So, ang tinutukoy natin ay hindi smartphone, hindi Android, kundi bar phone. Or tinatawag din siyang keypad phone. Okay? So, kadalasan sa mga tindahan, ito yung ginagamit nilang pang-load, no? Noon, yung sa Smart, 'di ba? Sa Globe, yan. So, ito yung example natin, yung mga yan, no? At syempre, hindi daw mawawala dyan yung pinakamatibay, no? Yung tatanching namin, no? 'Di ba? Yung pinambabato-bato pa, pinapamato, 'di ba? Ayan, ito yon, yung Nokia 3310, no? Tibay niyan eh, no? Kahit na nakailang bagsak na eh, talagang buhay pa rin, no? Ayan. So, ang Nokia daw, nag-originate yan, no? Ayan, sa Finland, 'di ba? Nung 1865. Tagal na, no? Ah, so, ang mga products nila, ayan, mayroon silang rubber materials, cable, paper products, consumer electronics, o saka sa TV production, no? So mapapansin niyo malawak, no, yung sakop ng business nila, no? Kaya naging dahilan 'yon para maging unfocus, 'di ba? Ang Nokia pagdating dun sa pag-produce, no, nung kanilang product. Kasi nga labo-labo, no, ang dami, iba-iba. Ayan. So sabi, meron silang high sales but not profitable, no? Marami nga silang nabebenta pero hindi kumikita. Okay? So not profitable. So ibig sabihin, parang sa ano lang 'to eh, no? Sa student, 'di ba? Kumuha siya ng maraming subject, ah, ang dami, no? So nalito siya, no? So ang ang posibleng mangyari doon, no? Mag-fail siya, no? Doon sa ibang subject or hindi lahat maipasa niya, no? Ayan. So ano yung magandang gawin, 'di ba? So pwede yan mag-drop doon sa ibang klase para makapag-focus siya, 'di ba? Puro major subjects lang muna, no? Kung nahihirapan siya doon sa ganong karaming subjects, 'di ba? So mag-focus, 'di ba? Mag-drop ng ibang subjects. So ang Nokia ganun din yung ginawa, no? Nung 1980s to 90s, no, inalis nila yung mga rubber products, no, at yung ibang consumer electronics. Tapos nag-focus sila sa paggawa ng cellphones. Okay? So dahil yun yung ginawa nila, from 1991 to 1995, no, 10 beses na dumoble, okay, yung kita nila. No? So dati marami silang nabebentang product, kaso lang walang kita, no? Ngayon nag-focus sila para mapalaki yung kita nila. Kaya ito during
1998 naman, 'no, naging best-selling mobile phone brand ang Nokia. Okay, so best-selling, 'no? Ibig sabihin sila yung may pinakamaraming sales, 'di ba? So 'yun, naging successful, 'no, ang Nokia, 'di ba? Actually, kung titignan natin, 'no, yung may pinakamaraming nabenta sa kasalukuyan, 'di ba, na cellphone, sila pa rin yung nangunguna, 'no? Hindi pa rin 'yan na papataob, 'no, ng ibang brands, 'di ba? Nokia pa rin, 'di ba? Ang galing, 'no? Hanggang sa ngayon, 'di ba? Kahit ang tagal na nilang hindi sikat, 'di ba? Ang uso na ngayon, actually mga China phones, eh, 'no? China phones, tapos ayan, Samsung, Apple, pagdating dun sa mga talagang alam nating branded, 'di ba? Ito na yung ano ngayon, eh, wala ka na makitang bumibili masyado ng Nokia, eh, 'no? 'Di ba? Pero kung titignan daw natin sa ngayon, 'no, ngayong taon, ano yung may pinakamarami, sila pa rin, 'di ba? So ibig sabihin sobrang dami talaga nilang nabenta, 'no, na phones during nung kasikatan nila. Okay? Then ayan, sabi nila yung Motorola, 'no, yung may hawak ng trono nung 1996 sa pinakamalaking nabentang phones. Tapos, etong 1998, 'no, napalitan 'yan ng Nokia. Then, pagdating ng 1999, sila pa rin yung, ayan, ito pala, nandito sa presentation ko, 1999, and sila pa rin yung may pinakamalaking nabenta, no? Ganon din nung 2000, then 2003, yan, no? Mas tumaas, 'di ba? Tumaas ng tumaas yung sales nila. Okay? So hanggang ano 'yan, 2004, ayan, no, 2005, 2006, hanggang 2007. So matagal na sila yung nangunguna pagdating dun sa best-selling phones, no, or may pinakamaraming nabentang cellphone, no. Kaya nga ang sabi nila, 'di ba, ang kanilang motto ay connecting people, 'no? Ayan. Pero bakit kaya, 'no, during this time na smartphones na ang uso, wala na yung Nokia, 'no, or ba't hindi na sila sikat, 'di ba? Kayo ba, iniisip niyo pa bang bumili ng Nokia ngayon, 'di ba? Bakit nawala sila sa market, 'no? Sa kabila nung tuloy-tuloy sila yung nagli-lead, 'no, sa may pinakamaraming benta, bigla silang bumagsak. Pero kung mapapansin ninyo, 'no, hindi pa rin naman kasi sila nauunahan nung ibang brand, 'no, pagdating sa phone na may pinakamaraming nabenta worldwide, 'di ba? Oh, pero ano nga ba yung nangyari? So, sabi, dating connecting people, ngayon ayaw na ng mga tao. No? So, kanina, abot yung kamay, di ba? Ngayon, dislike, di ba? Dislike na ayaw na yung brand na ito. No?